Muli po mga kapatid, isa pong magandang umagang pagbago sa inyong lahat. At tayo po ay dadako na sa ating Bible study portion. At ang atin pong pag-aaralan ay yan po ang pamagat ng ating Bible study this morning. At ito po ay related pa rin doon po sa ating tinitingnan na o yung ating serye ng pag-aaral sa aklat ng Exodus. No? So we are still in our series in the book of Exodus, and for this morning, ito po yung ating susubukang tingnan na katanungan. No? Did God really harden the heart of Pharaoh? First, recap po tayo sa ating last lesson. Nung ating pong huling lesson, mga kapatid, tinignan po natin yung excuses of Moses. At tayo po ay nandoon sa chapter 3. If you will look at our timeline, we are in Exodus chapter 3. Natapos po natin yung chapter 1, chapter 2. And then sa chapter 3 po, diyan po yung nagpakita ang Panginoon kay Moses in the form of a burning bush. Tama si Moses diyan Bakit? Yung bush ay umaapoy pero hindi natutubog. So nakipag-usap po siya diyan. Ang Panginoon ay nakipag-usap diyan kay Moses. At diyan sa pag-uusap nilang yan, isinugo siya ng Panginoon. Sabi po sa verse 10, chapter 3 of Exodus, "So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." Ngayon, ang sunod po na mga pangyayari, mga kapatid, dito po yung nagbigay ng mga excuses si Moses, mga dahilan. At sabi nga po natin nung nakaraan, kapag kaayaw, maraming dahilan. So, this is the first excuse of Moses. Sabi niya sa Panginoon, "Panginoon, sino ako? Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out?" At sinagot po sa dyan ng Panginoon na, "I will certainly be." So yan po yung first excuse ni Moses. Second excuse ni Moses, "Panginoon, kapag ako'y pupunta sa mga anak ni Israel, tatanungin nila ako, no? Ano ang iyong pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila?" Sabi ng Panginoon kay Moses, ang isagot mo, ako'y yaong ako nga. So, that is in Exodus chapter 3, verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako yaong ako nga. I am that I am." Ay hindi pa nagkasya si Moses dito, mga kapatid. Meron pa siyang kasunod na excuse. Sabi niya, "Panginoon, suppose they will not listen to me or they will not believe me." Kaya sabi ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng Diyos ng ng mga paraan para patunayan na siya nga ay sinugo ng Diyos. No? Una po doon yung kanyang tungkod, pwede niyang gawing ahas. Pangalawa, yung kanyang kamay, na kapag ipinasok niya sa kanyang cloak, no? Kapag inilabas niya, ito'y puting-puti na parang niebe, white as snow, at leprous yung
Siguro, deformed yung kanyang kamay. At kapag ka ipinasok niya ulit, at pagka inilabas niya, magic, pabalik ulit sa normal. Pangatlo, yun pong kukuha siya ng tubig mula sa ilog, sa Nile, at kapag ka ibinuhos siya sa lupa, magiging dugo. So yun pong ibinigay sa kanya ng Panginoon. Yan ang patutuo na ikaw ay aking isinunod. So hindi pa po siya nagkasya dyan, mga kapatid. Meron pang pang-apat. Panginoon, I am slow of speech and slow of tongue. Hindi ako magaling magsalita. Sinagot ulit siya ng Panginoon. Bakit? Sino ba ang gumawa ng bunga ng tao? Sino ba ang nagbigay ng ah, ability sa tao na magsalita? Sabi ng Panginoon sa kanya. Who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Hindi ba ako? Sabi ng Panginoon. Meron pang kasunod. Akala nyo, pang-apat lang. Yung panghuli, sabi niya, Panginoon, iba na lang ang ipadala mo. Please send by your hand whoever else you may send. Ayaw. Sa umpisa pa lang, ayaw na niya eh. Nawala na siya naubusan na siya ng dahilan, kaya yung Panginoon, huwag na lang ako, iba na lang. At doon po nagalit ng Panginoon sa kanya. The anger of the Lord was kindled against Moses. Subalit hindi pa siya inano ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, andyan si Aaron na iyong kapatid. Siya ang gagawin kong spokesman mo. Sabi po dyan, no? Sa verse 16, so he shall be your spokesman to them. And you shall be to him as God. And you shall take this rod in your hand with which you shall do the signs. So, walang kawala si Moses, mga kapatid. So, sinamarize po natin yan, yung 5 excuses of Moses. Ayan. And then, continuing sa pagpapatuloy, dito po sa chapter 4, dyan po tayo nagtapos, mga kapatid, sa verse 17. Sa verse 18, bumalik. Moses went back to his father-in-law, Jethro. At nagpaalam siya, no, na let me return to my own people in Egypt. So pinayagan naman po siya ni father-in-law. Go and I wish you well, sabi po. And in the succeeding verses, ang sabi po dyan, na inulit po, sinabi ng Panginoon kay Moses, yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto sapagkat namatay na ang lahat ng tao na nagmimiti na iyong buhay. At ipinagsama ni Moises ang kanyang asawa at kanyang mga anak at kanyang pinagsasakay sa isang asno at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto at tinangnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. So, the next verse, and the Lord said to Moses, when you return to Egypt, see that you perform before Pharaoh all the wonders I have given you the power to do. Ito po yung ating topic this morning. But I will harden his heart so that he will not let the people go. Sa Tagalog po, mga kapatid, datapwat aking papagmatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan. So, yan po yung ating titingnan ngayong umaga. Did God really harden Pharaoh's heart? Now, the reason, mga kapatid, why we are spending a lesson on this is because if you read starting from this chapter 4 all the way to chapter 14, paulit-ulit pong nababanggit dyan yung pagmatigas ng puso ni Panginoon. And we shall see later na sinasabi dyan, I will harden his heart.
God hardened Pharaoh's heart. Pharaoh hardened his heart. His heart was hardened. Paulit-ulit po. Kaya po, mas maganda na tingnan po natin ano ba talaga ang ibig sabihin. Kasi po mga kapatid, ito po yung isa din sa mga ginagamit ng mga Calvinist. No? Yung people who subscribe to the doctrine of Calvinism. Na anila, ang Panginoon, minamanipula, no? Yung lahat ng kung baka ang tao ay walang free will. Maging ito si Pharaoh, sabi po nila, parang puppet ng Diyos. No? Na pinagbatigas ng Diyos yung kanyang puso upang ma-execute yung kanyang plano. In fact, in Romans chapter 9, which yan po yung chapter na gustong-gusto ng mga Calvinist, nabanggit po ito si Paraon at saka yung pagmatigas ng kanyang puso. So napaka halaga sa aking paningin mga kapatid na ating matingnan. No? So the question is, did God really harden the heart of Pharaoh? So may nabanggit po dyan sa mga talata na God said, I will harden. Papagmatigasin ko ang puso ni Paraon. We can read that in Exodus chapter 4 verse 21. Exodus chapter 7 verse 3. Exodus chapter 14 verse 4. Maliwanag po. No? Binabanggit, I will harden. Papagmatigasin ko ang puso ni Paraon. At meron namang mga talata na nagsasabi, pinagmatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Just like in Exodus chapter 9, verse 12. Exodus chapter 10, verse 1. Chapter 10, verse 20. Chapter 10, verse 27. Paulit-ulit nga po mga kapatid. 11, verse 10. And chapter 14, verse 8. At meron din po na ito mismo si Paraon ay nagmatigas ng kanyang puso. Pero hardened his heart. And read that in Exodus chapter 8, verse 15. He hardened his heart. Chapter 8, verse 32. Pinagmatigas niya yung kanyang puso. And chapter 9, verse 34. At meron din po na nabanggit na tumigas o matigas yung puso niya. Ito po yung mga verses. Hindi na po natin isa-isa yung babasahin. Chapter 7, verse 13, verse 14, verse 22, chapter 8, verse 19, chapter 9, verse 7, 9:35. So makikita po natin mga kapatid na wala pong common declaration sa mga nabasa nating talata. May mga verses na nagsasabi na God hardened the heart of Pharaoh. Meron naman po mga talata na nagsasabi na it was Pharaoh himself who hardened his heart. And there are verses that simply declares Pharaoh's heart was hard without giving any clear indication as to the source. So, kung titingnan po natin mga kapatid, iba-iba. No? Meron ang Diyos pinagmatigas yung puso ni Paraon. Si Paraon pinagmatigas yung puso niya. Ano nga ba? Talaga. No?
Pero kung babasahin po ninyo yung sa Hebrews chapter 3 and chapter 4, paulit-ulit po sinasabi dun eh. Today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Ibig sabihin, ang tao talaga ang may control sa pagmamatigas ng kanyang puso. So, tingnan po natin. The first point that we want to, that I want for us to see is, bago pa man binanggit, o bago pa man nakaabot doon sa chapter 4, no? Before God declared that He will harden the heart of Pharaoh, eh dati nang matigas yung puso ni Pharaoh. It was already hard. It was already evil. Ano? Hindi naman po yung inosente si Paraon eh. At saka hindi siya godly na tao. In fact, brutal nga yan na ruler eh. Bakit? He oppressed the nation of Israel. Kinawawa niya. No? Hard labor, mga kapatid. They enslaved Israel for 400 years. Yan po hard labor. Kaya, dati nang matigas ang puso nito ni Paraon. Eh, yun lang, anuin mo yung kapwa. Malambot pa ang puso mo. Ibig sabihin, wala kang puso. Di ba may expression tayo na wala, parang walang puso yung tao yun. Ha? Kasi wala siyang care, mga kapatid. Ganyan si Paraon. Ganyan ang mga Egyptyo. And if you remember, no, yung previous na Paraon, pinapatay pa nga yung mga babies eh, ng mga lalaki. 1-year-old and below. Exodus chapter 1 verse 16. Kaya nga po si Moses tinawag doon sa ano, di ba? Nilagay doon sa basket, doon sa tinawag doon sa Nile River ng kanyang mga kapatid. Kasi walang puso yung Paraon, pinapatay yung mga babies. So second point. So that is the first point, mga kapatid. Bago pa man banggitin na God hardened the heart of Pharaoh, or God will harden Pharaoh's heart, dati nang matigas. So that is the first point. The second point is, biblical languages uses idioms and colloquialism na peculiar sa kanila, na only those people who are familiar with the language can understand. Ito pong sumulat nito, which is Moses. Hebrew ang pagkakasulat ng mga kapatid. At ang makakaintindi niyang lingwahe at yung pagkagamit ng wording niya, eh, mga Hebrew lang din. Parang sa atin mga Pilipino, kapag sinabi natin, papunta ka pala, pabalik na ako. Pag itinranslate mo yan sa English, na literal, hindi maintindihan ng mga puti yan, mga English ng mga tao. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Tayo lang po mga Pilipino nakakaintindi niyan. Pagka translate mo yan, literally, word for word, sa English, ano ba yan? Bato-bato sa langit. Stone in heaven. At tamaan huwag magalit. If you get hit, do not get angry. Kung ako ano ibig sabihin nito? Diba? So, ganyan din po sa kanila, no, mga kapatid.
So meron po mga scholar nag-aral dyan sa mga Hebrew languages. So Hebrew language sometimes use idiomatic verbs to express not the doing of the thing, but the permission of the thing which the agent is said to do. So, itong kataga na I will harden his heart can be translated or can be understood as I will permit his heart to be hardened. Oh, I will let. Hahayaan ko. Kapag sinabi ng talata ng Diyos na papagmatigasin ko ang puso niya, ay ibig po sabihin sa Hebrew, kapag hahayaan ko, pahihintulutan ko na tumigas ang kanyang puso. For example, may mga example po yan mga kapatid. Jeremiah chapter 4 verse 10. Sabi po dyan, then I said, Lord God, surely you have greatly deceived these people and Jerusalem. And sino po ang maniniwala na ang Diyos ay nilinlang niya yung kanyang tao at ang Jerusalem? Diba? You have greatly deceived these people, sabi ng propeta. Pero ang totoong ibig sabihin po niyan mga kapatid, you have allowed these people to be greatly deceived. Kung inyo pong babasahin yung konteksto at aaralin po ninyo, yan po ang ibig sabihin. Pinahintulutan mo na ang mga taong ito ay malinlang. Another example, Ezekiel chapter 14 verse 9. Sabi po dyan, if the prophet be deceived when he hath spoken a thing, I, the Lord, have deceived that prophet. Kapag kaunang basa mo dyan, teka, ang Diyos, nilinlang yung propeta? Hindi po pwede yun, mga kapatid. No? Pero kung inyong babasahin yung konteksto, ang totoong ibig sabihin, I, the Lord, have permitted the prophet to deceive himself. Hinayaan ko, pinahintulutan ko na yung propeta linlangin niya yung kanyang sarili. That is, if you read within the context. So, yung kataga na I will harden his heart, ang ibig po sabihin niyan is I will permit or I will allow his heart. At yung katagang God hardened Pharaoh's heart means God permitted or allowed Pharaoh's heart to be hard. Now, third point, the allusions to God hardening Pharaoh's heart is a form of figurative speech. No? Na parang very closely associated with metaphor, na ang tawag po dyan ay metonymy, wherein one name or word is employed for another. For example, kapag sinabi kong I read Shakespeare, ang ibig po sabihin, hindi ko binabasa si Shakespeare na tao. Ang ibig po sabihin, I read the writings and plays of Shakespeare. Idiom. Or yung metonymy. Metonymy. And also, tingnan po ninyo yung sa talata sa John chapter 4 verse 1. Ang sabi po dyan, therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, in reality po, ang Panginoon sabi doon sa verse 2, hindi naman siya nagbaptize. But if you read John chapter 4, Jesus did not personally baptize. Kasi ang mga disciple niya ang nagbaptize. But his teaching and influence ang nag-cause upang ang mga taong ito ay mabautismuhan.
So, Jesus, being the subject, is mentioned, but it is the circumstances of his influence that is intended. So, ang teaching niya, his teaching was responsible for people being baptized. So, another example, in 1 Timothy chapter 4:16, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, take heed to yourself and to your doctrine, to the doctrine, continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Ngayon, ang tanong mga kapatid, kaya bang iligtas ni Timoteo yung mga nakikinig sa kanya? Wala namang taong kayang iligtas ang kanyang sarili. Much less yung kanyang kapwa. So ang ibig lamang sabihin niyan is through the teaching of Timothy and his example, ma-influensahan niya yung kanyang kapwa, yung kanyang inaaralan. At kapag ka sila ay naging obedient sa aral o sa ebanghelyo ng Diyos, sila ay maliligtas. It's not Timothy per se who will save, but the gospel or God through the teaching of the gospel. Ito, last yata ito na example dito sa metonymy. Sabi doon sa 2 Samuel chapter 12 verse 9, the prophet Nathan told David, sabi ni prophet Nathan, you have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be with your wife. Remember si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. And you have killed him with the sword of the people of Ammon. Sabi ng propeta kay David, pinatay mo si Uriah sa pamamagitan ng tabak. Ngayon, mga kapatid, si David nga ba talagang pumatay kay Uriah? Hindi po. Si David lamang ang gumawa ng paraan para si Uriah ay mamatay sa pamamagitan ng tabak. No? Nagpadala siya ng sulat binigay niya doon sa general. Ang sabi doon sa sulat, ilagay mo siya doon sa front line para kapag ka naglaban na, nagsabong na, mauna siyang matatamaan, mamamatay siya. So, the action of David of planning the death of Uriah is the same by saying he killed Uriah. So, yan po yung metonymy. Kaya yung kataga na God hardened Pharaoh's heart means God provided the circumstances and the occasion for Pharaoh, forcing him into making a decision which will reveal further the hardness of his heart. Kasi dati na matigas Gumawa lamang o nagbigay lamang ang Panginoon ng sirkumstansya, ng okasyon para mapuwersa ito si Paraon na magdesisyon. At dahil sa katigasan ng kanyang puso, ang naging desisyon niya ay sumuway sa Panginoon. Gawin yung masama pa din. Diba? Paulit-ulit. Hindi niya pinapalaya yung anak ni Israel. Of his own accord, he stubbornly refused to comply. So, balik po tayo sa katanungan. Did God really harden Pharaoh's heart? Hindi po. No. Because from the start, even before God declared that He will harden the heart of Pharaoh, it was already hard. It was already. Ang Diyos, binigyan niya
ng pagkakataon si Pharaoh na magbago, na lumambot yung puso. Diba? Ilang beses nagpa-usap si Moses at saka si Aaron. Nakikiusap sila. And through the 10 plagues, paulit-ulit po yun. Hindi talaga lumambot yung puso ni Pharaoh. No? So from the start, Pharaoh's heart was already hard. And the praise God hardened Pharaoh's heart in the context of Exodus simply means that God provided the occasion, the circumstances, and the environment to allow the further hardening of Pharaoh. Pero binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon. Ayaw talaga niya, matigas talaga ang kanyang puso. Si Pharaoh po, kagaya po natin. It's just like the rest of us who are endowed by God with knowledge, no? And free will to choose between right and wrong, good and evil. And sadly, Pharaoh has chosen yung masama. Pinili niyang papagmatigasin yung kanyang puso at gawin ang masama sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, again, God hardened Pharaoh's heart simply means that God allowed and God provided the circumstances to further harden the heart of Pharaoh. Ako po'y naniniwala na ang Diyos ay isang just na Diyos. Nagbibigay nga siya ng pagkakataon na ang tao ay magsisi. Again, sabi ko nga po kanina in Hebrews chapter 3 and 4, paulit-ulit po, sinabi ng Panginoon, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Sadly, ang mga tao lamang ang nagpapamatigas ng kanilang mga puso. Ayaw tanggapin ng Diyos. So, huwag po sana nating tularan ito si Pharaoh na pinagmatigas niya ang kanyang puso upang huwag sundin yung kalooban. Meron po kayong katanungan? Yes, sister. Parang napapasa lang ako para. Kasi, di ba God is powerful? Yes. So, God allowed and provided the circumstances para lalong ma-harden yung heart of Pharaoh. Tapos, then He will send Moses, di ba? So, parang, isip ko lang, parang anong logic na parang pwede namang i-soften ni God yung heart ni Pharaoh eh. But then, i-soften yun eh, pero, wala ba maraming si God? no. But then, Bakit pinrovide pa ni God ang mga circumstances para lalong ma-harden yung heart ni Pharaoh and He will send Moses pa doon. Parang naguluhan na ako. Parang naging sa about prophet. Yung prophet kanina, hindi ko na masyadong yung prophet na parang, ano yun, and I will destroy him. Parang, inano niya na to parang mag-harden din yung heart, whatever, then sinabi niya, I will destroy. Parang ba't hindi na lang yung way na to soften their heart, diba? no. First, let us doon sa na topic na natin ito yung God's will and God's way. Ang Diyos hindi God will not violate the free will of man. Yeah. Kaya kung ang iniisip po natin na bakit hindi pinalambot ng Diyos ang puso ni Pharaoh? Ay ibig po sabihin noon, kung pinalambot ng Diyos ang puso ni Pharaoh, nakikialam na siya sa free will ni Pharaoh. What I mean is provided the circumstances to further harden. So why not God provide the circumstances to soften the heart of Pharaoh?
ang ibig po sabihin, kanina, no, yung actually, ang Diyos, He provided the circumstances para magbago. Magbago yung puso, yung pananaw ni Paraon. Di ba sabi natin, sa start, matigas na ang puso ni Paraon eh. Pero, binigyan pa rin siya ng Panginoon ng pagkakataon na magbago. Through Moses. Pumupunta si Moses doon, nakikiusap, at ipinapakita yung signs and wonders. Pero, sadyang matigas talaga ang puso ni Paraon. Even the 10 plagues, these were meant to soften the heart of Pharaoh. Hindi kayo, Bradley, parang ang understanding ko lang is for God to show na totoo talaga siya and He is powerful. Parang sending Moses. I mean, ginagawa niyang mag-harden yung heart ni Pharaoh and he sent Moses para ipakita yung mga power ng God. Pero God wants to show na totoo siya na at kailangang sumunod ka sa utos niya. Parang yun. Kung naisip ko, pwede rin. May point. Sa konteksto kasi ng ating sa konteksto kasi ng ating tinitingnan. Sa umpisa pa lang, matigas na yung puso ni Panginoon. Pero ang Diyos, isinugo si Moses para kumbinsihin siya. No? Palambutin yung kanyang puso. So God provided the circumstances for Pharaoh to change his heart. But si Pharaoh mismo yung So yung circumstances lalo pang nagpatigas sa kanyang puso. Huwag po nating kalimutan yung free will. Ang Diyos hindi makikialam sa free will ng tao. Bibigyan ka lang niya ng chance na pumili ng tama at mali. No? Yung mabuti at masama. Nasa iyo kung anong pipiliin mo. At ang pinili ni Paraon yung masama. So, are you satisfied, sister? Satisfied. Sige po. Meron pa ba tanong? Delete ko na yung chat. Okay, kung wala na pong tanong, tayo po ay I think ito na po yung ating tayo po ay magtatapos sa ating Bible study. Tayo po ay awit ng isang hymno. Pangunahan po tayo ni Hubert. And then we will hear the message from message. Dear brother, let's open our books on page 358. When the Savior to heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing.